Ay nako, mukha yata makakauwi na si PRRD, no? Nangangamba po ang mga dilawan at yung mga anti-Duterte po na baka daw si dating Pangulong Duterte ay makauwi na ng Pilipinas dahil niya sa pangalawang pagdinig na to, ha, may mga mabibigat niyang sinasabi, di ba? Pero ayun niya kay Sara, may mga ayun niya sa attorney ni Rodrigo Duterte, mga maraming kakulangan sa ebidensya, no? Kumbaga dito kay mga kaibigan, kung itong hearing na to, itong paglilitis na to ay ginawa sa Pilipinas nang wala mga bias ha, tingin ko madidismiss to eh. Ibabasura to eh. Oo, maniwala kayo sa akin. Ano ba? Ewan ko lang kung itong ICC kung totoo na napopolitika sila na baka chismis may nababayaran sila, ay talagang sigurado si Tatay Digong masaswak sa hoyo. Mahohoyo to sa kulungan talaga ng habang buhay, no? Pero kung titignan mo yung lumabas sa gahapon ni kay dun sa attorney sa 18 Marines, no? Yan nga pala, no? Yan sa 18 Marines na yan, sinasamantalan nila ngayon na pagtakpan ngayon yan. Diba? Bina-blackout media nila. Hanggang ngayon, wala nagpo-post. Paulit-ulit nila sa FLM pinopost. Di ba? Talagang halata na kasi na talagang 18 Marines na yan, nakalagay po sa loob ng 18 Marines na yung ICC ginagamit lang na bayaran ni Saldico at ni Trililing daw, sabi ng attorney na sinasabi, para gumana ang ICC. Siyempre, parang, kumbaga, sige, pabayaran kita. Hindi natin alam kung magkano yon. Pero, malaki usapan yun, siyempre. Biruin mo, $2 billion. Ilan yun? Magkano yun? Yeah, for the boys. May mga for the boys dyan, no? Kaya siguro, napakasipag. Hindi ko siya sabi totoo yun, ha? Kung totoo man yun, kumukonekta dito ngayon na pag yun na ipasa sa ICC, ha? Na ipasa yun, pinakinggan nyo. Kung hindi bias tong mga loko-lokong ICC na to, kung hindi bias, ha? Kasi ang hirap sa mga to, pinakikinggan lang nila yung kalaban kay Duterte. Hindi nila pinakikinggan yung side ng kay Duterte. Di ba? Yan napapansin ko eh. Pinapanood nila yung balita. Pero yung mga side na nagsasalita na, paano naman kami mga taga Davao, ha? Doon sa palengke mismo nangyari. Nakaupo daw si Duterte, nanonood ng CCTV, habang may ginugurgur doon sa palengke. Pinakita sa ICC yan. Nung tinanong pala, doon sa palengke, pinuntahan sa palengke, isa lang sagot ng mga palengkera doon. Mga palengkera doon. Anong sagot? Na, hindi po talaga, criminal po talaga yung tatlo na yun. Criminal po talaga yung tatlo na yun. Nagkataon lang siguro talaga, may CCTV doon na akala, dinuduktong lang siguro na Paul kay Duterte, no? Diba? Alam mo yun, talagang isisiksik nila. Maliban na kung bias ang ICC. Talaga ikukulong nila to. Pero kung titignan mo, makikita mo talaga na mahina ang kaso ni Pangulong Duterte. Papakita ko sa inyo, hindi ko alam kung judges ba to. Ayan sabi bring him home. Siya nagsabi, bring him to. Ang dami daw nagopuan dito eh. Tila hindi lamang kaso ni PRRD na naging focus ang mga napanood ng pagdinig dahil mukhang napukaw din ang kanilang atensyon sa isang miyembro ng defense team ng dating Pangulo. Hindi ko lang kung judges to na, parang defense team to, pero parang judges na rin to eh, no? Parang ganoon eh, no? Parang ganoon ang Basahin natin ang nasa loob niya, no? Sabi, ito nasa loob niya. Ito. Ayan. Bring him home. Membro ng team parang judges siya ata to kasi defense team eh. Hindi ko lang kung judges ta, parang defense team lang. Sinimula na ng International Criminal Court noong Lunes, February 23 ang confirmation ng charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng kaso niyang crime against humanity sa kasagsagan ng war on drugs sa kanyang administrasyon. Ngunit, tila hindi lamang kaso ni FFRD ang naging focus sa mga nakapanood ng pagdinig dahil mukhang napukaw din ng nila. Ano ba naman to? Nagali. Bakit ganito? Defense team. Isang viral na video na binahagi ng netizen na si Hil Guillermer nitong Martes, February 24, napanood na nakapokus lamang mukha ni defense team member ni Nicolas Rocio na nasabing si Nicolas Rocio ang nasabing real. Bring him home! Saad niya sa caption ng video, ayan bring him home! Kita nyo naman, Umay naman ng komento ang mga reaksyon mula sa netizen na turang video. Pogi, basin pisot. Reaction na lang yan. Pero, siya nagsabi, bring him home. Ibig sabihin, naunawaan niya po na
81 years old na may sakit na. Oo, nagkasala. Pero kung titignan mo nagkasala sa Tatay Digong. Sige, amin natin. Pwede bang bring him home? Dito na, dilitisin sa Pilipinas? Kung talagang kayo naman nakaupo mga BBM naman, di ba? Galit ata kayo dyan dito dilitisin. Utusan nyo. Nandito ikulong. Gusto nyo sa Bilibid, i-convict nyo. Ganun ang sipat. Huwag sa ibang bansa. Kasi ang gusto nyo sa ibang bansa para hindi madalaw ng mga Duterte, paghihimagsik na yan. Hindi kay Duterte, sa mga Pilipino, paghihimagsik yan. Bakit? Kung pwede pala kalahin natin dalhin doon, pwede kahit sinong tao pwedeng dalhin dyan. Di ho ba? Hindi kaya, siya nagsabi niyan. Search nyo na lang pangalan yan. Yeah? Ngayon, dito mga kaibigan, dumako na tayo dito sa usapin na ICC talaga na talaga yung katwiran talaga ng lahat ng tao, halos lahat ng opisyal ng gobyerno, na talagang dito litisin. Ba't ka magdadala ng kalahi mo doon? Hindi naiintindihan niya ng mga galit kay Duterte. Alam mo ito galit ka kay Duterte. Tapos ang katwiran mo, ay ikanya, mas maganda sa ICC dalhin. Takip yung utak niya. Talaga alam mo sa panahon ngayon na napakadaming, ayoko ng salita, napakadaming mahihina. Sobra. Sobra talaga. Dati, 1990s, ang dahil pa matatalino Ngayon, grabe na. Grabe na. May nagsasalita pa, Gen Z. Ang Gen Z ngayon, pinasalita nila, hangang-hanga sila mga Gen Z ngayon. Kahit ang babaw ng katwiran, hinahangaan nila mga Gen Z ngayon. Bakit? Hindi naman lahat ng Gen Z mahihina. Yung iba, hinahangaan nila. Bakit? Para magaya ibang Gen Z, may boto sila, yung mga pinklawan. Yeah? Pero mo kaya kagatin. May isang Gen Z nagsabi, ganito. Hindi ako pa ng BBM. Wala akong interest sa usapan na yan. Pero, hindi naman nakatira si BBM sa doon sa may parting binanggit daw ng 18 Maris, na kung sa di-deliver yung maleta. Hindi naman doon Sabi, doon pa lang, mali na script niya Sabi ng Gen Z, akala mo napakatalino ng Gen Z, Tatanungin ko siya ng Gen Z, Bakit? Kapag ba, bahay mo na hindi mo bahay at doon ka, bahay mo, kailangan ba doon ka nakatira? Kailangan pa ba, doon ka nakatira para i-deliver ang pera? Hindi ba pwede, bahay mo lang yon at hindi ka nakatira doon i-deliver ang pera? Kasi gusto palabasin ng Gen Z na yon ba't daw i-deliver ang pera doon sa sinabi ng attorney ng 18 Marines hindi naman bahay daw ni BBM yun. Hindi naman daw nakatira siya doon. Bahay ni BBM daw yun, pero hindi siya nakatira doon. Bakit? Pag ba nakatira ka sa isang bagay, doon lang pwede i-deliver ang isang bagay? Ang hina ng Gen Z na yon. Grabe. Oo, napakahina. Nakakainis nakapakahina. Ano ba kinakain ng mga Gen Z? Dapat ang hina ngayon. Ibig pa lang sabihin, kapag ang isang tao kahit bahay niya yun, pag hindi siya nakatira doon, wala na karapatan yung tao mag-deliver doon? Paano kung doon pinadeliver? Sa bahay mo extra, pang 5 bahay mo yun, doon pinadeliver. Kailangan pa ba doon ka nakatira? Come on. Utak-utak din minsan mga Gen Z, Hindi lahat, Ito, pakinggan natin po natin to, More reactions from a Duterte ally. Joining us is former chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission. We have Sir Greco Benhica. Good evening to you, sir. Good evening, Ma'am Pauline, and good evening to all our viewers and listeners. Thank you for having me. Okay, first of all, can we get your reaction to the confirmation of charges hearing happening at the ICC? Well, nakakalungkot dahil, while listening to the confirmation of charges in the last 2 days, nakita natin na these cases, sana, maganda na naririnig natin, pero sana, dito na lang sa Pilipinas tinatry. Because, these are cases na kaya naman dito sa Pilipinas. Hindi kaya unawain ng mga Duterte, kalaban ng Duterte, hindi kaya unawain yan. Sarado utak nila dyan. Wala silang katwiran. Sabi nila, makatwiran kami. Yung mga pinklawa, makatwiran kami. Kung makatwiran kayo, dapat in general nyo yung sitwasyon. Halimbawa, hindi lang si Tatay Digong. Paano kung ibang tao yan? Tanungin kita, paano ikaw na mismo yan nagsasabi, gusto mo sa ICC? Paano magulang mo dadalhin sa ICC? Payag ka? Payag ka? Tingin ko, di ka papayag. Nasasabi nyo lang payag kayo kasi galit kayo kay Duterte. Ang titignan nyo rito, wag si Duterte, kundi yung mananatiling ginagawa ng ICC sa atin. Natapat lang talaga kay Duterte ngayon. Paano sa ibang panahon? Wala kang pakialam? Iiwan mo legasiya mo na ang ibang bansa, pahababayaan mo damputin yung mga Pilipino rito? Napakawalang yamong Pilipino ka. Napakawalang yamo. Kung ganun ka. Di ba?
nagtatanggol ka sa China sa Pilipino, tapos kalahi mo, pinagkakatawa mo, ano mo, ipinapadampot mo dito, papayag ka, napakawalang yung Pilipino ka. Then, first and foremost, ICCS really have no jurisdiction over the Philippines, over Filipinos. Number two, we've seen in history, past histories, many histories, that the Philippines is capable of tackling high-profile cases. In fact, maalala po natin na yung si President Marcos Sr. mismo, who's charged of similar cases, EJK, 3,000 deaths na po, 35,000 tortures, na nag-survive, 7,000 frustration, was successfully tried here in the Philippines. In fact, marami pa pong nabayaran. Maraming dalawang presidente po ang nakulong dito. President Arroyo, President Erap, apat na senador. Senator Bong Revilla, nakulong na naman ngayon. O, di ba? Ibig sabihin, gumagana dyan sa system natin. Ja? Gusto nyo lang talagang ipadakip yung si Duterte doon sa ICC. Gusto nyo ipaghihiganti. Senator Estrada, Senator Juan Sildina house arrest, at Senator De Lima, proving that the Philippines is capable of trying its own cases, even high-profile cases. So, bagamat natutuwa ako na mabibigyan linaw ang kaso ng pinagbibintangan, pero nalulungkot po ako na ginagawa sa ibang korte at kulang-kulang ang mga ebidensya at ang mga storya na mapapakita ron. Gaya just today, if you relate it to the exposés that the Marines did in Club Filipino today, nakita natin na si Senator Trillanes pala at ang administrasyon, Congressman Saldico binanggit, Speaker Martin binanggit, were all involved with the investigation of the ICC. At according dun sa mga nagsalita, tailor or fit or handpick ni Senator Trillanes, yung mga pinadalang mga witnesses sa mga investigators sa ICC na ginastusan ng mga politiko na kalaban ng Pangulong Duterte or ng Duterte administration. Saka nangyayari ito, napapansin ko, marami din huli ang mga ICC noong araw na mga leader ng bansa. Pero payag yung ibang bansa na mahuli talaga. Kasi nga, yung bansa nila, halimbawa, mahirap na mahirap. Sobrang korupsyon, walang justice system. Sa ating kasi, ang pinagkaiba natin sa ibang bansa, may justice system tayo gumagana. Sa ibang bansa, kasi sabi yan ni Boying, gagawin lang yan pag yung bansa kung sa mga Sudan, alam ko, na hindi gumagana yung justice system, natapos yung leader ay naghahari-harian, maraming humanity against crime, gano'n, pwedeng gawin ng ICC yan. At marami na nagawa yan unang panahon pa, nagawa ng ICC yan, na talagang kukunin. Yung mga yung bansa, hindi nangingialam yung mga lahi, yung mga natirang mga ba. Halimbawa, magbigay tayo ng isang bansa, Sudan. Nahuli yung, halimbawa, leader nila nahuli. Yung mga tao sa Sudan, hindi nangingialam. Minsan pabor pa sila na mahuli yung leader na yon. Ngayon lang, first time na nangyari sa ICC na yung hindi pabor ang karamihan ng Pilipino na nahuli si Tatay Digong. Ngayon lang nangyari sa kanila na may nagpo-protesta doon araw-araw, walang tigil. Di ba doon naghahanda sila Harry Roque sa harap ng ICC? Doon na may mesa doon, kalagay, bring him home. Araw-araw, mag-iisang taon na yata. Ganon. First time yon na nakita ng ICC. Ibig sabihin, hindi nyo ba pakikinggan yon? Nagkususulong kayo na against crime in humanity against na yan. Samantala yung mga Pilipino doon, hindi kayo naawa. Yung panawagan ng buong Pilipinas, first time nangyari sa inyo, ginagano, hindi nyo pinakikinggan yon. Ha? Talaga nagmamatigas kayo? Isa lang ibig sabihin yan. May nagko-command sa inyo. Tama? Hindi ko lang kung sino. May nagko-command sa kanila. Di ba? O kaya, sa command na yun, baka may padulas. Di ba? O baka naman 3 maleta. O 10 maleta. Di ba? O masigit pa doon. Di ho ba? Nakapagtataka eh. Di ba? So, makikita po natin na talagang may political angle na gumalaw dito sa illegal na pagkakadampot sa dating Pangulo na, I'm not against trial. I am against being tried by other courts because it is, as many have said, it's a surrender of our jurisdiction and our sovereignty as a sovereign state. Okay, pero sir, many are also questioning the timing nitong expose ng 18 Marines.
former Marines. What do you have to say to that? Well, of course, lagi na pwede na ako sabihin yan. Pero one thing we know, na matagal na po last year pa, kalap na kalap yung putok na putok ang flood control scam. At yan ang pinagbunutan po nito. Secondly, talaga ngayon po lalabas yan, like February 25 bukas, the 40th year anniversary of EDSA Revolution. So yung mga nagpo-protesta laban sa pang-abuso ng administrasyon at Dati, no? Yung EDSA na yan, ngayon, alam ko EDSA ngayon, sisigaw nila. Lahat ng biktima ng martial law, taon-taon ginagawa nila yan, iba na ngayon. Lahat ng biktima ng mga, EJK, iba na, kinain na nila. Oo. Sabi, hindi katwiran. Hindi katwiran pinairal. Galit, pamumulitika, sariling intensyon. corruption, talagang ilalabas po ngayon yan. Dahil yung feeling natin, or feeling ng maraming tao, na talamat na korupsyon at injustice na nangyayari sa bansa, na pinatutunayan ng illegal na pagkakadampot sa Pangulo ng isang korte na wala naman jurisdiction sa bansa. So, if you look at it that way, hindi po mali ang timing. Secondly, when is the right time to come out with the truth? So, ito pong lumabas kay Trillanes was just a side issue or one of the, not really the main issue. It was just mentioned, ang issue rito is the flood control and the corruption and the money that was delivered to politicians. Tapos meron pa ng $2 million at marami pang naipadalang pera para naman ginamit doon sa pagkagada ng ebidensya o pagtulong na sa ICC na i-build up ang case ng Pangulong Duterte. Bottom line, ma'am, babalikan ko lang po yung konteksto. Bakit talaga dapat dito i-try? Hindi naman natin sasabing wag i-try dito. Dahil Ayaw nga nila kasi nga gusto nila paghihiganti. Gusto nila mabuwag talaga ang Duterte, dalhin lahat doon. ganyan mga yan. na hindi naman, paano mo ipaliliwanag sa ICC ngayon, nakikita natin sa paliwanag na Kung ganyan pala, bakit di yung mga kriminal ngayon na grabe ginawa? Katulad nito. Katulad nito. Ba't din yung litisin to? Hindi, totoo lang Alam mo, yung nagbebenta ngayon, eto, sabog to. Eto, yung leader ba neto, yung nagbebenta no, ba't di nyo hulihin? Ipahuli sa ICC. Ayaw nyo. Kasi walang benefits kayo. Tama? At hindi kilala. mga So, ibig sabihin, hindi kayo makatao. Di ba? Makasarili kayo. prosecutors nila, hindi naman po nila alam ang sitwasyon ng Pilipinas pre-2016 na nung dumating ang Pangulong Duterte, mga korte, mga sundalo, general, mga politiko were all involved in the drug trade na ang kaso sa droga tumatagal na 10 hanggang 15 taon, yung mga kaso na pangkulong. Alam mo, nasa leader kasi yan Nasa leader yan Ganito kasimple lang yan, papaliwanag ko sa inyo. Kung sasabihin mo ngayon na mabagal ang justice system ng Pilipinas, nasa administrasyon ka ng Marcos, so ibig sabihin, napakahina ni Marcos. Napakahina niya. Papayag ka dong lilitisin sa bansa? Maliban na lang kung talaga ayaw mo si Duterte. May galit ka. Di ba? Pero mahina ka. Di ba? Papayagan mo yung mga Pilipino hulihin dito, doon lilitisin. Wow, sabi nga ni Robin mga Pilipino ngayon doon nililitis sa ibang bansa. Grabe, antitindi, di ba? Ganyan tayo nagpapasakop sa ibang bansa. Tapos China, ayaw nyo. Kung hindi naman tayo talaga sinasakop ng China, sabihin nyo, sinasakop tayo. Ipaglalaban ng soberanya. Mga plastic to, mga senador na to. Napakawalang iya to mga to. Di ba? Talagang magsasalita lang sila pag benepisyo na nila sa politika sa 2028. Pag ikasisira nila, tatahimik lang sila. Di ba ganyan? O, kamusta yung mga mali-maleta? Ang dami mali-maleta. Kamusta yon? Ang dami nun Nakita nyo ba mga pangalan na nasa maleta? Ipapakita ko sa inyo mga pangalan na nasa maleta, Ang dami po nun, mga kababayan. Teka lang ang dami. Hindi na kayo nahiya, Ipaliwanag nyo to. Hanggang ngayon, wala tong news.
Ha? Kung hindi dahil sa mga vlogger na pagmamalasakit ng mga vlogger, ha? In the same time, kumikita rin sila, siyempre. Hindi pa may ipoposto eh. Papakita ko sa inyo, ha? Ang daming pangalan nakalista doon. Oh, ito. Oh, ito ha, napakalinaw po ng alam nyo. Oh, kung talaga hindi totoo to, magsalita kayo. Oh, ipaliwanag nyo to. Oh, sige nga, ito. Sige nga. Ano pangalan? Babasahin ko mga pangalan ha. Abante Benny, number 1. Adjong, ayan o, Alvarez. Ang Jojo, Barbers, Ching, Brosas, Castro, ayan ha. Chua, Joel, Franz, Castro Franz. Delipe, Delima, Laila, o Fernandez Dan. Oh, hindi ako may sabi yan. Ito, hindi ako may sabi yan. Garin, oh, Kung J, Gonzales, Luistro, oh, Ingerbil, Marco, Sandro, Ortega, Paulo, Paduano, oh, Kimbo, Stella, Romualdez, Martin, Suarez, JJ, Tulpo, Erwin. Oh. Ay, ikaan yan, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang, script na yan. Sabi ng mga Gen Z, ginagamit yung mga Gen Z na malalayo ang katwiran. Ginagamit yung sitwasyon ngayon. Oh, ay, ikaan yan, dito yan. Yung maleta, binubuhat. Ang lalaki ng katawan naman rin, ba't binubuhat ang maleta? tinanong ko isa, Gen Z nag-comment ba't anya binubuhat yung maleta? Lalaki ng katawan. Tinanong ko, pinakita ko ulit. Kasi ang isang bagay po, pag binalik mo tanong, mauunawaan eh. Oh, pagka ganun yung tao nakaunawa na matapos mo ibalik yung tanong, isa lang ibig sabihin nun, mahina ganito. Oo. Sabi niyo, ba't anya binubuhat 3 mama? Yan, laki ng katawan, ako kaya kong buhatin yan. Tinanong ko siya sa tingin mo ba't binubuhat yan? Hindi nakasagot eh. Alam niya, nakita niya yung helicopter eh. May butas eh. Yung bag eh. Oh, alam nga naman, pagulungin yung pataas yun. Eh, siyempre, bubuhatin mo yun. Oh, sabi naman niya, bakit 3 bubuhat? Bakit isa? Kaya daw niya. Abay, bakit isa? Bakit mabubuhatin yung isa? 3 naman kayo doon. Hindi, buhatin mo na. 3 kayo. Ito naman to mga to, ang hihina ng mga to. Ikaw ba sa natural? 56 million laman ng maleta. Pabigat yun. Ang alam ko yung isang perang ganyan, 1 kilo yan. 1 milyon. 56 na milyon yun. So, ibig sabihin, mga 50 to 56 kilogram yun. Pabigat pa sa isang sakong kaba ng bigas. Di ba? Ang bigas, 50 kilo lang eh. O, ikaw ba, kaya mong buhatin yung 50 kilo? Ha? Ikaw, Gen Z ka pa, payat-payat ka na, lalambot-lambot ka na, judin ka, kaya mong buhatin yun? Ha? O, ano kailangan para mapabilis? Ha? Maraming bag yun. Kung isa lang magbubuhat nun, mapapagod lahat. Di ba? 3 magbubuhat nun. Di ba? O. Yan ang mahihina kayo sa logic eh. Di ba? Huwag kayong mga Gen Z, bata pa kayo eh. Hindi ko nilalahat ha. Yung talino nyo, bate na sa pinag-aralan nyo. Ha? Pero sa mga experience na matatatagan, huwag kayong makipagsabayan. Di ba? Hindi kayo mananalo, maniwala kayo, hindi kayo mananalo. Ang katwiran, ang hihina. Biruin mo, katwiran ng isang Gen Z, pinutakte ng Gen Z. Oo, tama, ang galing talaga ng mga Gen Z, galing. Pinutakte. Biruin mo, sabihin mo, sinabi ng 18 Marines, diniliver sa bahay ni BBM. Tapos sasabihin ng Gen Z, ba't naman hindi deliver niya doon? Di naman nakatira si BBM doon. O, sagot ko sa kanya, bakit? Doon lang ba i-deliver ang isang bagay kapag doon ka nakatira kahit bahay mo, kahit bahay mo 'yon? Dahil ba bahay mo 'yon, pero hindi ka nakatira doon. Wala namang karapatan mag-deliver doon. Ha? Di ba? Oh. Ano to mga to? Ang hihina ng mga kokote. Ang hihina, grabe. Kasi pinaniwala sila ng mga politiko, ng mga dilawan na ang Gen Z sa kanila matatalino. Hindi ko nilalat ng Gen Z pinamumukha ng mga politiko, kayo pag-asa ng bayan. Oh, yung sinabi niyo si Rizal yun, na kayo pag-asa ng bayan, may hangganan yun. Hindi lahat ng panahon yun. Bakit? Si Jose Rizal napakatalinong tao, napakagaling. Talagang totoo yung sinabi niya, naramdaman ng mga 90s, 80s na talaga ang kabataang pag-asa ng bayan. Panahon pa ni Rizal, naramdaman na yan. Pero sa panahon ngayon, hindi na pwedeng gamitin yun. Yung pag-asa ng bayan. Ba, hindi naman propeta si Jose Rizal eh. Di ba? Yung sinasabi ng Biblia, pag sinabi ng propeta sa Biblia noon, hanggang ngayon yun, hanggang ikamatay mo, hanggang lumipas ang mundo, yun ang batas pag propeta ng salita. Pero pag bayani ang nagsalita, maaring gamitin sa ibang sitwasyon ng kabataang pag-asa ng bayan. Kami ang pag-asa ng bayan.
Kasi sinabi ni Jose Rizal, ginagalang ko si Jose Rizal, sinabi niya yun. Totoo at nangyari yun sa panahon ng era, may 80s, 90s, early, 2000. Pero sa panahon niya yun, ha? Ikaw, ano mo yun sa lahat? Oh. Bigyan mo ng nababayaran ng mga judges, ilalaglag yung kaso, nagiging available. Tapos, ang mga figures or ang mga numbers at reports na inilalabas ng gobyerno mismo ay nagsasabi na 92% of all barangays in Metro Manila are drug affected, na 100% of all heinous So, ang puntos ko po, yun po ang context ng pinanggalingan ng drug war. So, it was a necessary action upon government to do nung dumating lalo ang Pangulo dahil napabayaan ng ibang administrasyon. The other administration did not think that there was a problem with drugs. When the people were afraid, kasi nga, ang dami na lumalabas sa news na mga krimen na nanggagaling sa droga. So, yun po ang konteksto nun. Ngayon, kinokonteksto nila na nagkaroon ng mga Sorry, sir, we're gonna have to interrupt you there. I'm sorry because Sabi ko nga leader ka, masasagupa mo yung ganyan. Ewan ko sa mga to, gusto maging presidente ng mga to, mga pinklawan, pero may hina. Dapat pag presidente ka, malakas ka. Sabi ko nga, wala akong alam sa history na presidente mahina. Nung araw, pag mga emperador, yung mga mataas na mga 15th century, mga Middle Ages, yung tinatawag na medieval era na tinatawag, bago yung global civilization era, bago yun ha. Yung Middle Ages era, mga panahon 13th century, mga 15th century, yan. Lahat ng leader niyan, tatapang, naging leader yan, tatapang lahat. Talagang handang maggurgur, handang magpagurgur. Yeah, talagang matapang kasi kasama yan eh. Kung sabi ko nga sa inyo, walang pinagkaiba doon sa gwardya. Na simple lang nasa convenience store na gwardya, may baril. Ha? At yung bangko may baril, yung gwardya. Sa tingin mo, pag nagkagipit ang ba, yung baril display lang? Pamumukpok sa'yo yung baril, tingin mo. Sige nga. Di mo ba? O yung bang pulis na may baril, nagtitraining pa. Ibig sabihin, pag nagkadigmaan ba, pupukpok lang sa ulo mo yung baril? Ha? Ipapahiram sa'yo? Ha? Ganun ba yon? Ano gagawin? Kasama yon na maipuputok niya kung may hinihingi ng pagkakataon. Ipuputok niya yung baril na yun. Kasi yun yung mismong niya. Parang hindi niya trabaho para may baril eh. Ganun din ang presidente. May hinihingi ang pagkakataon na ang presidente ay makakagawa ng ganyan para proteksyonan ang kanyang bayan. Walang pinagkaiba yan doon sa convenience store na gwardiya, pinoprotektahan niya yung bangko, yung convenience store. Walang pinagkaiba yan doon sa pamilya, yung mga anak niya. Ha? May papasukin ng mga masamang loob. May baril ka. Pinutukan mo yung masamang loob. Ikaw ba, mas kasalanan ka na noon? Pinotektahan mo lang yung mga anak mo na papasukin ng masamang loob. Ganon din ang mga pangulo dapat, hindi lang si Duterte, lahat na magiging pangulo at pananaw ng pangulo, dapat ganon, kayang proteksyon ng Pilipinas. Kapag hindi mo kayang proteksyon ng Pilipinas sa ganong bagay, isa lang ibig sabihin nun, wala kang karapatan maging presidente o mangarap man lang. Lalo na yung mga pinklawan dyan. Mga duwag. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po. Ingat po lahat kayo. Abang-abang lang po. Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.